Nasaan ang asawa ko? Patay ang cellphone, hindi ko makontak. Lalabas na ang bata, bakit niya pinatay ang cellphone niya at saan siya pumunta? Sa loob ng delivery room, isang babaeng may mukhang banyaga ang umiiyak sa sobrang sakit. Isa siyang babae mula sa malalayong bansang Pransya, France. Dahil sa isang lalaking Pilipino, tinalikuran niya ang kanyang mga magulang. Ngayon, sa kritikal na sandaling ito, ang lalaking nangakong magiging responsable ay pinatay ang telepono at tuluyang naglaho. Sa wakas ba'y natakot na siya? O simula't simula pa lang, isa na itong kasinungalingan? Ang Pransesang ito ay si Elodie o Ailuo D. Paano siya napunta sa kalagayang ito? Ano ang nangyari sa pagitan niya at ng Pilipinong iyon? At ngayon, mag-isa siyang nagtitiis ng pisikal at emosyonal na sakit sa loob ng delivery room. Ngayon, pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Elodie. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa labas ng Paris, Pransya. Ako ang bugtong na anak. Ang bahay namin nung bata pa ako ay napakainit. Binabasahan ako ni Papa ng mga kwento sa gabi at nilulutuan naman ako ni Mama ng paborito kong croissant. Palaging may ngiti sa kanyang mukha. Noong panahong iyon, taos-puso kong naramdaman na ako ang pinakamaligayang bata sa mundo. Ngunit nagbago ang lahat noong ako ay 15 taong gulang. Isang gabi, huli umuwi si Papa kaysa karaniwan. May kakaiba sa kanyang mukha. Mag-isang nakaupo si Mama sa hapagkainan, nakatingin sa malamig ng hapunan. Umakyat si Papa ng walang imik. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakarinig ako ng di pangkaraniwang tunog mula sa silid ng aking mga magulang. Mga pabulong na salita, nagpipigil na galit, at malalim na pagbuntong hininga ang umabot sa aking silid mula sa kabilang pader. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko ang katotohanan. May ibang babae si Papa, isang katrabaho. Ang mga mensahe na hindi sinasadyang natuklasan ni Mama sa cellphone ni Papa ang nagbunyag ng lahat. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, nakita kong bumagsak si Mama sa pag-iyak sa harap ko. 20 taon. Magkasama tayo ng 20 taon, ang boses ni Mama ay naririnig ko pa rin hanggang ngayon. Lumuhod si Papa at nagmakaawa ng tawad, ngunit ang nawasak na tiwala ay hindi madaling kumpunihin. Ang salitang diborsyo ay nagsimulang gumala-gala sa aming bahay, ngunit sa huli, hindi sila naghiwalay. Ito ay dahil sa akin. Si Elodie ang naging sumpa sa aming bahay, ngunit hindi ko nakayanan ang bigat ng responsibilidad na iyon. Kahit hindi nagpatawad ang aking mga magulang sa isa't isa, nagpilit silang kumilos na normal sa harap ko, ngunit alam kong peke at malamig ang kanilang pag-arte. Nagbago ng husto ang kapaligiran sa bahay. Dati, ang oras ng hapunan ang pinakamasayang bahagi ng araw. Ngayon, katahimikan na lang ang nangingibabaw sa hapagkainan. Nagkunwari si Papa na nagbabasa ng pahayagan upang maiwasan ang tinginan ni Mama. Si Mama naman ay minsan bigla na lang ibabagsak ang kutsara sa plato na nagpapahayag ng kanyang emosyon. Sinubukan kong magsalita ng masasayang bagay sa pagitan nila, ngunit unti-unti sumuko na rin ako. Ang pinakanakagulat sa lahat ay ang usapan na hindi sinasadyang narinig ko sa kalagitnaan ng gabi. Narinig ko silang nag-uusap ng pabulong sa sala. Sinabi ni Papa, kapag nagsimula ng magtrabaho si Elodie, doon na natin ayusin. Tila tahimik na sumang-ayon si Mama. Sa sandaling iyon, bumagsak ang puso ko. Kaya pala, ang araw na maging ganap akong may sapat na gulang, iyon din ang araw na tuluyang magtatapos ang aming pamilya. Ang ganitong pangamba ay labis na nakakatakot sa akin. Mula noon, hindi na ako ngumiti sa bahay. Walang dahilan para ngumiti at wala na rin akong lakas. Sa halip, sa paaralan, nagpumilit akong magpanggap na masaya. Nag-arte ako sa harap ng mga kaibigan bilang isang masayang babae mula sa isang masayang pamilya. Dahil ayokong umuwi, madalas akong naglalagi sa aklatan. Sa katapusan ng linggo, lumalabas ako kasama ang mga kaibigan para iwasan ang bahay. Malamang inisip ng aking mga magulang na nagdadaan lang ako sa yugto ng pagiging teenager. Ngunit ang pinagdaanan ko ay hindi pagre-rebelde ng isang teenager, kundi ang kawalang pag-asa ng panonood sa pagguho ng aming pamilya. Pagkatapos ng high school, nakapasok ako sa kolehiyo at sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng pangarap na maging malaya. Sinabi ko sa aking mga magulang na gusto kong umupa ng maliit na studio sa lungsod ng Paris at manirahan ng mag-isa. Ngunit ang reaksyon ni Mama ay hindi ko inaasahan. Hindi! Bata ka pa. Hindi mo alam kung gaano kapanganib ang mundo sa labas.
Lalong gusto ni Mama na kontrolin ako. Naglagay siya ng mga patakaran na hindi ako pinapayagang matulog sa labas at magagalit siya sa tuwing babanggitin ko ang tungkol sa mga kaklase kong lalaki. Ang pinakamadalas niyang sabihin ay, "Huwag kang maniwala sa mga lalaki." Lalo na sa mga lalaking nagsasabing magiging responsable sila. Magkakapareho lang sila. Sa tuwing sinasabi niya iyon, ang mga mata ni Mama ay puno ng sakit ng nakaraan. Ang galit at pagkabigo niya kay Papa ay nagbago tungo sa labis na pagprotekta sa akin. Si Papa, na tahimik, ay pareho rin. Sa tuwing babanggitin ko ang tungkol sa mga kaklase kong lalaki, magiging sensitibo siya. Mag-aral ka ng mabuti. Ang mga bagay na ganyan ay mamaya na. Nagsimula ang buhay ko sa kolehiyo, ngunit hindi ako malaya. Tumatawag si Mama 3 o 4 na beses sa isang araw. Nagtatanong tungkol sa akin. Sa tuwing nahuhuli akong umuwi, tatanungin niya ako kung saan ako nagpunta at ano ang ginawa ko. Sa tuwing aalukin ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa nightclub o magbakasyon, tumatanggi ako, sinasabing ang mga magulang ko ay medyo konserbatibo. Ngunit ang nararamdaman ko talaga ay hindi ang pagiging konserbatibo ng aking mga magulang, kundi ang labis na pagkabigla ng nasaktang mga magulang. Nagsimula akong magtrabaho para kumita ng pera. Una, nagtrabaho ako sa isang coffee shop. Ngunit sinabi ni Mama na hindi mo alam kung paano ka titingnan ng mga lalaki at pinilit niya akong mag-resign. Pagkatapos, nagtrabaho ako sa isang bookstore, ngunit pinilit niya akong mag-resign dahil sa delikado na umuuwi ako ng gabi. Unti-unti, nakaramdam ako ng pagka-suffocate. Hindi ako malaya sa bahay at hindi rin ako makagawa ng gusto ko sa labas. Sa sandaling iyon, nakakita ako ng isang kawili-wiling trabaho sa bulletin board ng paaralan. Isang Festival of Lights ang gaganapin sa lungsod at kailangan ng mga tauhan na magsisilbing mascot. Maganda ang suweldo at higit sa lahat, hindi makikita ang aking mukha. Nagsinungaling ako kay Mama na mag-aaral ako sa aklatan at tinanggap ko ang trabahong ito. Sa araw ng Festival of Lights, nakasuot ako ng malaking rabbit mascot at nakatayo sa isang mataas na float. Tinitingnan ko ang mga tao sa ibaba. Kumakaway at masaya ako. Sa wakas, naramdaman ko ulit ang kalayaan. Sa loob ng mascot, walang nakakakilala sa akin. Hindi ako anak ng sinuman, isa lang akong karakter. Ang sigawan at palakpakan ng mga tao ay nakapagpa-excite sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, nangyari ang isang aksidente. Biglang huminto ang float, nawalan ako ng balanse at gumulong patalikod. Ang bigat ng mascot ay pumigil sa akin na kontrolin ang aking katawan. Sa ilalim ang matigas na aspalto, siguradong malubha ang sugat ko kung bumagsak ako. Natakot talaga ako sa sandaling iyon. Sumigaw ako sa loob ng mascot ngunit hindi lumabas ang tunog. Sa sandaling iyon may nagmadaling sumugod at sinalo ako. Ang totoo, ang taong iyon ang sumalo sa pagbagsak ko at kasama kong bumagsak sa lupa. Nang tanggalin ko ang mascot, nakita ko ang sitwasyon. Ang lalaking nagligtas sa akin ay walang malay. Nagmadali ang mga tao sa paligid at tumawag ng ambulansya. Ang nakagulat sa akin, isa siyang lalaking asyano, itim ang buhok, may matalas na pangangatawan. Naawa ako sa kanya dahil nasugatan siya para lang iligtas ako. Dumating ang ambulansya at dinala siya sa ospital. Sumama ako syempre dahil hindi ko siya maiiwan pagkatapos niyang masugatan dahil sa akin. Sa panahon ng paghihintay sa emergency room, mabigat ang aking damdamin. Paano kung malubha ang sugat ng taong ito? Hindi ba dapat mas nag-ingat ako? Sa kabutihang palad, hindi malala ang kanyang sugat, ngunit mayroon siyang sintomas ng concussion at kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw. Ang una niyang sinabi pagkatapos niyang magkamalay ay naaalala ko pa rin ng malinaw. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Nasugatan na siya, ngunit ako pa ang inalala niya. Labis akong naantig. Doon ko nalaman ang pangalan niya, Mark Salvador Mar, isang designer mula sa Pilipinas. Sa simula gusto ko lang magpasalamat, ngunit nang makipag-usap ako kay Mar, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Alam niyang Pranses ako, ngunit hindi siya naiilang. Sa halip, natural siyang nagtanong tungkol sa kultura ng Pransya. Halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas, ngunit nakakatuwa ang mga kwento niya. Ang kakaiba, nag-click talaga kami ni Mar. Kahit na may posibleng hadlang sa wika, matata siyang magsalita. Hindi naman masama ang Ingles ko, kaya walang problema sa komunikasyon. Higit sa lahat, taos-puso siyang nakinig sa akin. Nagtaka siya kung ano ang inaaral ko sa kolehiyo, kung ano ang gusto ko, at ano ang aking mga pangarap.
Halos wala akong pagkakataong sabihin ang mga ito sa bahay. Ngunit kay Mar, natural akong nagpahayag ng aking saloobin. Sa loob ng ilang araw na nanatili si Mar sa ospital, binisita ko siya araw-araw. Sa simula, dahil lang sa obligasyon, ngunit unti-unti, inaabangan ko na ang oras na makikita ko siya. Palagi niya akong binabati ng mainit na ngiti at ipinakita niya sa akin ang kanyang mga design sketches. Ang kanyang passion sa fashion at ang kanyang maselang damdamin ay nakakapag-impress sa akin. Pagkalabas ni Mar sa ospital, madalas pa rin kaming magkita. Nagkakape sa coffee shop o naglalakad sa tabi ng Seine River, nag-uusap. Sa tuwing kasama ko siya, nawawala ang pakiramdam ng pagka-suffocate na nararamdaman ko sa bahay. Nakikinig siya sa akin ng hindi nanghuhusga at sinabi pa na susuportahan niya ako anuman ang piliin ko. Nahanap ko ulit ang kalayaan at kaligayahan na matagal nang nawala. Ang oras na kasama si Mar ay unti-unting naging pinakamahalagang oras sa araw ko. Sa kanya, pakiramdam ko ako ang totoo kong sarili. Hindi ko kailangang pilitin ang sarili kong ngumiti. Hindi ko kailangang magpanggap na masaya. Magpaka, Elodie lang ako. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang pagkabalisa. Hindi ko alam kung kailan ko sasabihin sa aking mga magulang at hindi ako sigurado kung maiintindihan nila. Lalo na ang sinabi ni Mama, huwag kang maniwala sa mga lalaki, ay patuloy na umaalingaw sa aking isip. Gayunpaman, napakahalaga ng oras na kasama si Mar. Hindi ko maikakaila na ang damdaming ito ay lumampas na sa pagkakataon at naging tadhana. Sa pagiging regular ng pagkikita namin ni Mar, natural kaming naging magkasintahan. Ngunit ang pag-ibig na ito ay kailangang maging isang sekreto mula sa simula. Sa bahay, hindi ko binanggit si Mar at patuloy akong nagsisinungaling sa aking mga magulang na nag-aaral ako sa aklatan. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa pagsisinungaling araw-araw, ngunit ang oras lang na kasama ko siya ang nakakapagpabuhay sa akin. Alam ni Mar na nagtatago ako sa aking mga magulang para makipagkita sa kanya. Sa simula, humingi siya ng tawad at nag-alok na formal na bisitahin ang aking mga magulang. Ngunit umiling ako. Hindi pa. Masalimuot ang mga magulang ko. Hindi na nagtanong pa si Mar, ngunit minsan titingnan niya ako nang may pag-aalala. Sa tingin na iyon, nararamdaman ko kung gaano siya kawalang magawa. Kadalasan, nagkikita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa kolehiyo. Palaging may dalang sketchbook si Mar at madalas niya akong i-drawing. Ganito ang pakiramdam kapag suot ni Elodie ang design na ito. Gumagamit siya ng lapis para maingat na idetalye. Napakaganda niyang tignan. Minsan, naglalakad kaming malapit sa Louvre at nag-uusap tungkol sa sining. Nakikinig kay Mar na nagbabahagi ng kanyang passion at filosofiya sa fashion ay parang nakikita ko ang isang bagong mundo. Ngunit palagi kaming hinahabol ng oras. Nag-aalala ako na baka tumawag si Mama. Patuloy akong tumitingin sa cellphone ko dahil sa pilit na pakiramdam na hindi ako pwedeng mahuli sa pag-uwi, kaya mahirap na lubusang ma-enjoy ang sandali. Naawa si Mar sa akin. Ganito ba tayo magkikita palagi? Isang araw, maingat siyang nagtanong. Hindi ako makasagot. Dahil hindi ko rin alam kung hanggang kailan. Pagkalipas ng ilang linggo, lalong lumalim ang aming relasyon. Gusto ni Mar na malaman ang lahat tungkol sa akin, at ako naman ay naging curious tungkol sa kanyang sariling bayan, ang Pilipinas. Ikinuwento niya sa akin ang paglaki niya sa Quezon City, ang mga alaala niya na gusto niyang gumawa ng damit mula noong bata pa siya, at ang proseso ng pagpunta niya sa Pransya para mag-aral. Sa unang pagkakataon na isip ko, may nakinig na ba sa kwento ng buhay ng isang tao ng kasing lalim nito? Isang Sabado ng hapon, dinala ako ni Mar sa kanyang maliit na studio. Nasa ika-4 na palapag ito ng isang lumang gusali sa Montparnasse. Isa itong maliit na studio, kalahati ay silid tulugan, kalahati ay workshop. Ang mga dingding ay puno ng kanyang mga sketches, at ang makina ng pananahi at mga tela ay maayos na nakalagay. Ito ang pangarap kong espasyo, sinabi niya, puno ng pagmamalaki. Nang araw na iyon, binigyan ako ni Mar ng isang espesyal na regalo. Sabi niya, ginawa niya ito sa loob ng ilang linggo, nagpupuyat gabi-gabi. Isa itong scarf na kulay pink na gusto ko. May maselang burda. Isang natatanging scarf sa mundo, ginawa para kay Elodie. Naantig ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Sa unang pagkakataon, may gumawa ng isang bagay na eksklusibo para sa akin. Ang scarf ay talagang bumagay sa aking leeg. Mas maganda ang hitsura ko sa salamin kaysa karaniwan. Inilagay ni Mar ang kanyang mga kamay sa aking balikat mula sa likuran at sinabi, "Tama nga ako. Napakaganda talaga ni Elodie.
Sa sandaling iyon, nagkaroon kami ng isang halik. Malumanay at mainit, kasing tamis ng panaginip. Mula noon, naging ganap na magkasintahan kami ni Mar. Ngunit kasabay nito, lalong lumaki ang pakiramdam ng pagkakasala. Ang bigat ng pagsisinungaling sa aking mga magulang ay lalong naging mabigat. Lumaki rin ang presyon na kailangan kong sabihin ang katotohanan balang araw, lalo na ang sinabi ni Mama, huwag kang maniwala sa mga lalaki ay palaging lumalabas. Iba talaga si Mar sa ibang lalaki, ngunit maiintindihan ba ni Mama? Isang linggo ng hapon, nangyari ang isang hindi inaasahang bagay. Nanood kami ng pelikula ni Mar sa aking inupahang apartment. Bigla kong narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Elodie, si Mama to. Natigilan ako. Hindi ugali ni Mama na bumisita ng biglaan. Bakit siya biglang dumating ngayon? Halatang nagpanik din si Mar. Nagmadali akong bumulong, pumunta ka sa silid tulugan at magtago, ngunit huli na. Pumasok si Mama sa sala at nakita si Mar na nakaupo sa sofa. Nakakatakot ang katahimikan sa sandaling iyon. Ang mukha ni Mama ay agad na nag-freeze. Pakiramdam ko, tumigil ang puso ko. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Mama ay mababa at malamig. Higit pa sa galit, ito ay pagkabigo. Sinubukan kong magpaliwanag sa nanginginig na boses. Mama, ito si Mar. Ngunit pinutol ni Mama ang aking salita. Pati ikaw maniniwala sa ganitong uri ng lalaki? Isang banyagang artista? Gumising ka, Elodie? Tumayo si Mar at sinubukang bumati ng magalang, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ni Mama. Umalis ka kaagad. Huwag ka nang lumapit sa anak ko. Ang ugali ni Mama ay masyadong laban. Kahit nagpapanik si Mar, kalmado siyang nagsalita, Madam, taos-puso ako. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Mama. Hindi nagtagal, dumating din si Papa. Mukhang tinawag siya ni Mama. Ang mukha ni Papa ay puno ng galit. Sino ang naglakas loob na hawakan ng anak ko? Hindi ko pa nakita ang karaniwang tahimik na si Papa na nagalit ng ganito. Tiningnan niya si Mar na parang tinitingnan niya ang isang kaaway. Narinig ko, artista, hindi nga marunong kumita ng pera, paano magiging responsable sa anak ko? Ang mga salita ni Papa ay puno ng prejudice. Hindi niya nakita kung gaano kasipag at katalentado si Mar. Hinuhusgahan niya lang siya dahil banyaga siya at isang artista. Hindi ko na kinaya ang sitwasyong ito. Ang prejudice na tingin ng aking mga magulang at ang kanilang galit kay Mar ay labis na nakakasakit sa akin. Mama? Papa? Pakiusap. Pakinggan niyo si Mar. Talagang mabuti siyang tao. Ngunit hindi ako pinakinggan ng aking mga magulang. Sa halip, sinabi nila na hindi ko naiintindihan ang mundo at itinuring nila akong parang bata. Habang nagpapatuloy ang pag-aaway, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Hindi ko alam kung dahil ba sa stress. Isang matinding pagkahilo ang sumulpot at nagmadali akong tumakbo sa banyo at sumuka. Sa loob ng ilang araw, nakaramdam ako ng bahagyang pagbabago sa katawan ko ngunit inakala ko na stress lang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito kalubhang pagkahilo. Paglabas ko ng banyo, tahimik na ang sala. Tinitigan ako ng aking mga magulang at ni Mar nang may pag-aalala. Inilagay ni Mama ang kamay niya sa noo ko at nagtanong, Ayos ka lang ba? Masyado kang maputla. Sa sandaling iyon, bigla akong nagkaroon ng nakakatakot na ideya. Buntis kaya ako? Pagkalipas ng ilang araw, kinumpirma ng resulta ng pagsusuri sa ospital ang aking hinala. Buntis ako. Sinabi ng doktor, batiin kita, ngunit hindi ako masaya. Sa halip, nagdilim ang paningin ko. Ang pagiging estudyante pa lang at mabuntis sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ay hindi matatanggap sa katotohanan. Umuwi ako at kinailangang sabihin sa aking mga magulang. Sumama rin sa akin si Mar. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Lalampasan natin ito ng magkasama. Ngunit natatakot pa rin ako dahil alam kong hihimatayin ang aking mga magulang. Tulad ng inaasahan, labis na nagulat ang aking mga magulang. Natigilan si Mama ng matagal at hindi makapagsalita. Sa huli, sinabi niya, paano ito nangyari? At bumagsak sa sofa. Namula naman ang mukha ni Papa sa galit. Sa sandaling iyon, lumapit si Mar at sinabi, patawarin niyo po ako. Magiging responsable ako. Ngunit mas matindi ang reaksyon ni Papa kaysa inaasahan. Hinawakan niya ang kwelyo ni Mar at sumigaw, responsable? Anong responsibilidad ang kaya mong panagutan? Tulad mo? Nang makita ko ang eksenang iyon, nalugmok ako sa kawalang pag-asa. Taos-pusong gustong maging responsable ni Mar, bakit ayaw nilang makinig?
Sinabi ni Mama sa boses na puno ng sakit ng nakaraan, pareho lang ang mga lalaki. Lahat sila nagsasabing magiging responsable sila, ngunit aalis din sila sa huli. Maluloko ka rin. Nang marinig ko iyon, hindi ko na kinaya. Naiintindihan ko ang sakit ni Mama, ngunit mali na ipataw niya iyon sa akin. Wala kang karapatang sabihin iyan, ikaw na nagtaksil. Nang sumigaw ako, biglang tumahimik ang sala. Binitawan ni Papa ang kwelyo ni Mar at tinitigan ako ng gulat. Hindi pa ako kailanman nakipag-usap ng ganito sa aking mga magulang, ngunit hindi ko na kayang magpigil. Tinakpan ni Papa si Mama, bakit gusto niyang wag akong maniwala kay Mar? Nasaktan si Mama dahil kay Papa, bakit gusto niyang pagdudahan ko ang taong mahal ko? Nanginginig ang boses ko, ngunit sinabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin. Ayaw kong dalhin ang sakit ng aking mga magulang habang buhay. Hindi nakapagsalita si Papa, tumalikod siya at lumabas. Si Mama naman ay umiyak at pumasok sa silid, sinabing, hindi mo talaga naiintindihan. Naiwan kami ni Mar sa sala. Doon ako umiyak. Lahat ng emosyon na naipon ay biglang sumabog. Niyakap ako ni Mar at sinabi, patawarin mo ako. Dahil sa akin, nagdurusa ka. Ngunit umiling ako. Hindi. Ito ay mangyayari pa rin. Nauna lang ito sa inaasahan. Tiningnan ako ni Mar sa mata at seryosong sinabi, Elodie, pumunta tayo sa Pilipinas. Aalagaan ko kayo ng bata. Sa simula, masyadong biglaan ang alok na ito at nagpanik ako. Hindi ko kailanman naisip na iwan ang Pransya at pumunta sa Pilipinas. Ngunit sa ganitong sitwasyon, may iba pa ba akong pagpipilian? Mukhang mahirap na ayusin ang relasyon ko sa aking mga magulang. Hindi rin madali ang buhayin ng isang bata sa Pransya bilang isang single mother. Nang gabing iyon, nag-isip akong mag-isa. Tamang desisyon ba talaga ang sumama kay Mar sa Pilipinas? Makakaligtas ba ako sa isang bansang may iba't ibang wika at kultura? Ngunit kasabay nito, naisip ko ang sinseridad at responsibilidad na ipinakita ni Mar. Pakiramdam ko kung kasama ko siya, kahit saan pa, ayos lang. Kinaumagahan, huli akong nagsalita sa aking mga magulang. Pupunta ako sa Pilipinas kasama si Mar. Kahit hindi niyo maintindihan, ito ang pinili kong daan. Sinabi ni Mama, Elodie, anong sinasabi mo? Sinubukan niya akong pigilan, ngunit nakapagpasya na ako. Habang nag-aayos ng aking bagahe, nakita ko ang mga alaala ng aking pagkabata. Masakit sa puso, ngunit ayaw ko nang itali sa nakaraan. Gusto kong piliin ang sarili kong buhay. Nag-iwan ako ng simpleng mensahe para sa aking mga magulang. Huwag na tayong mag-ugnayan. Pupunta na rin ako sa aking daan. Mag-ingat kayo. Sa taxi patungo sa paliparan, hinawakan ni Mar ang aking kamay at nagtanong, hindi ka nagsisisi? Tiningnan ko ang labas ng bintana at sumagot, hindi ko alam. Ngunit ito ang pinakamahusay na pagpipilian na magagawa ko. Ngumiti si Mar at sinabi, magiging masaya tayo sa Pilipinas. Nang sumakay kami sa eroplano patungo sa Pilipinas sa Charles de Gaulle Airport, naramdaman kong nagsisimula ang isang bagong buhay. Kahit na natatakot, sabik din ako. Kung kasama ko si Mar at ang bata sa aking sinapupunan, pakiramdam ko kaya kong lampasan ang anumang hirap. Nang lumipad ang eroplano, unti-unting lumayo ang lupa ng Pransya. Tinalikuran ko ang aking bayan at lumipad patungo sa aking tadhana. Ang sandali ng paglapag sa Ninoy Aquino International Airport na iya, ay naaalala ko pa rin ng malinaw. Ang puso ko na hindi mapakali sa matagal na biyahe ay lalong naging totoo nang tumapak ako sa lupa ng Pilipinas. Lahat ay bago. Ang anunsyo sa paliparan, ang mukha ng mga tao, kahit ang amoy ng hangin ay iba sa Pransya. Mahigpit na hinawakan ni Mar ang aking kamay. Ito ang lugar kung saan tayo maninirahan ng magkasama. Naramdaman ko ang isang masalimuot na emosyon, takot at pananabik, magkahalo. Pagkalabas namin ng paliparan, sumalubong sa amin ang mga magulang ni Mar. Ang unang pagkikita ko sa aking biyenan ay hindi tulad ng inakala ko. Ang biyenan kong babae ay mas maliit kaysa sa akin, ngunit may banayad na ngiti. Ang biyenan kong lalaki naman, kahit medyo nailang, ay tiningnan ako ng may mainit na tingin. Nang ipakilala ko ni Mar sa Tagalog, sinabi ng biyenan kong babae sa bahagyang nanginginig na Ingles, "Welcome to the Philippines." Sa sandaling iyon, napaluha ako. Hindi ko pa naririnig ang mga salitang iyon mula sa aking mga magulang sa Pransya. Ang taos-pusong pagtanggap na iyon ang nagpainit sa akin. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako sa Pilipinas. Ang hapunan ay isang napaka-espesyal na karanasan. Ang pagkain Pilipino na inihanda mismo ng biyenan kong babae ay natikman ko sa unang pagkakataon.
Sa simula, muntik na akong mapaiyak sa anghang, ngunit may kakaibang sarap ito. Adobo, sinigang, nilaga ang mga pangalan ng mga pagkain, na ito ay ngayon ko lang narinig. Nakita ng biyenan kong babae na hindi ako masyadong makakain, at nag-alala siyang nagtanong, hindi ba masarap? Umiling ako at sinubukang sabihin sa Tagalog, masarap, ngunit parang mali ang bigkas ko. Nagtawanan ng buong pamilya. Isang mainit na tawanan iyon. Nang sabihin namin sa mga biyenan ko ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis, talagang naantig ang kanilang reaksyon. Sabi ng biyenan kong babae, apo namin yan. Napakasaya ko at kasabay nito, humingi siya ng tawad. Hindi sapat ang kakayahan ng anak ko at nagdusa ka. Sabi naman ng biyenan kong lalaki, ngayon pamilya na tayo. Huwag kang mag-alala. Kabaligtaran ito sa reaksyon ng aking mga magulang sa Pransya. Dito, ang bata ay isang blessing. Ako ay isang tinatanggap na manugang. Nang gabing iyon, talagang nailang ako sa pagtulog sa silid ni Mar. Sa Pransya, may sarili kaming espasyo. Ngayon, kailangan na talaga kaming mamuhay sa iisang bahay. Sinubukan ni Mar na gawing komportable ako, ngunit lahat ay bago, kaya hindi ako makatulog. Iba ang tunog na naririnig ko mula sa bintana. Iba ang amoy ng bahay, kaya ko ba talagang umangkop dito? Ang ganitong pag-aalala ay gumalagala sa aking isip buong gabi. Kinabukasan nagsimula ang formal na buhay Pilipino. Una, ang pagpaparehistro ng kasal. Ang proseso ng pagpuno ng mga dokumento sa ahensya ng gobyerno ay masalimuot, ngunit tinulungan ako ni Mar. Sa proseso ng pag-aasikaso ng residency permit at paghahanda ng iba't ibang dokumento, sa unang pagkakataon ay naranasan ko ang sistema ng administrasyon ng Pilipinas. Tinitigan ako ng mga opisyal ng curious, ngunit karamihan sa kanila ay mabait na tumulong. Nang lumabas kami pagkatapos ng pagpaparehistro ng kasal, naramdaman ko na talaga akong naging asawa ni Mar. Ngunit ang formal na kasal ay napagdesisyonan na ipagpaliban muna dahil buntis pa ako at mas mahalaga na umangkop ako sa buhay Pilipino. Naiintindihan din ng aking mga biyenan at sinabi, dahan-dahan nating ihanda. Lubos akong nagpapasalamat sa pag-iintindi na iyon. Ngunit ang problema sa wika ay talagang malaking hadlang. Araw-araw na pag-uusap ay kailangan pa ring isali ni Mar. Wala akong magawa ng mag-isa. Sa tuwing pupunta ako sa palengke o sa ospital, kailangan ko ng tulong ng isang tao. Para sa akin, na sanay na mabuhay ng independyente, nakakainis ang ganitong pagkaasa. Gusto ko talagang matuto ng Tagalog ng mabilis. Si Mar ay talagang isang responsableng lalaki. Matapos niyang malaman ang tungkol sa pagbubuntis, mas nagsikap pa siya sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang fashion company sa araw bilang isang freelancer at nagtatrabaho naman sa konstruksyon sa gabi. Sa maraming araw, 3 o 4 na oras lang ang tulog niya, ngunit hindi niya kailanman sinabi na mahirap. Sa halip sinabi niya, ayokong manahin ng anak namin ang kahirapan, at mas nagsikap pa siya. Awa na awa ako kay Mar nang umuwi siya mula sa konstruksyon ng gabi. Umuwi siya na puno ng semento. Nakikita ko palang nakokonsensya na ako na nagdudusa siya ng ganito dahil sa akin. Ngunit palaging sinasabi ni Mar, ayos lang. Magagawa natin ang lahat ng magkasama at ngingitian niya ako. Ang ngiting iyon ay nagbigay sa akin ng malaking ginhawa. Pagkatapos umuwi mula sa konstruksyon, hindi pa rin humihinto si Mar sa kanyang design work. Sa mga oras ng pahinga, nagdadrawing siya sa kanyang sketchbook at nagde-design pa ng damit para sa bata. Kapag lumabas ang anak namin, ipapasuot ko sa kanya ang pinakamagandang damit sa mundo, sabi niya. Sa kanyang hitsura, naramdaman ko na naghahanda siya para maging isang ama. Talagang naantig ako. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumaki ang tiyan ko. Ang pagbubuntis, nasa simula ay kakaiba, ay unti-unti nang nagiging totoo. Ang biyenan kong babae ay talagang nag-alaga sa akin na parang sarili niyang anak. Naghanda siya ng mga pagkaing mabuti para sa buntis at sinamahan niya rin ako sa mga obgyn check-up sa Pilipinas. Iba ang sistema sa Pransya, kaya nagpanik ako sa simula, ngunit malaking tulong ang biyenan kong babae na nagpaliwanag ng lahat. Ngunit ang kakaiba, paminsan-minsan ay binabanggit ni Mar ang aking mga magulang sa Pransya. Elodie, kumustahin mo kaya ang mga magulang mo? Baka magbago ang isip nila kapag nalaman nilang lalabas na ang apo nila. Sa tuwing sinasabi niya iyon, tumatanggi ako ng mariin dahil hindi pa gumagaling ang sakit na iyon. Ang paraan ng pagtrato nila kay Mar, ang sandali na hindi sila naniwala sa akin, ay nananatili pa rin sa isip ko. Hindi pa ako handa.
Nang marinig ang sagot ko, hindi na nagtanong pa si Mar, ngunit minsan ay nagpapakita siya ng malungkot na ekspresyon. Malamang gusto rin niya na batiin ng buong pamilya ang bata. Ngunit para sa akin, ang pamilya ay masakit pa ring alaala. Masyadong masakit ang huling mga araw sa Pransya. Ang pag-aaral ng Tagalog ay nagsimula na rin ng dahan-dahan. Ang biyenan kong babae ang nagturo sa akin at talagang mahirap. Ang sistema ng pagsulat ay iba sa Pranses. Sa simula, parang code, ngunit unti-unti, natuto ako ng mga salita at nakipag-usap ng simple sa biyenan kong babae. Salamat mahal kita, masarap. Nang matutunan ko ang mga pangunahing ekspresyon na ito, unti-unti akong umangkop sa buhay Pilipino. Sinubukan ko ring pumunta ng mag-isa sa kalapit na convenience store. Sa simula, hindi ko alam kung ano ang ano, kaya nalito ako. Ngunit unti-unti, nakilala ko ang mga pagkain at sangkap Pilipino. Ang mga tindero, na alam na banyaga ako, ay mabait na tumulong. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na talagang hospitable ang mga Pilipino. Bandang 7 buwan ng pagbubuntis, naging mabigat na ang katawan ko. Naging mahirap na umakyat ng hagdan at hindi na rin ako makatulog ng maayos sa gabi. Sabi ng biyenan kong babae, kailangan mo nang mag-ingat at mas maingat siyang nag-alaga sa akin. Binawasan din ni Mar ang kanyang trabaho sa konstruksyon at mas maraming oras na ginugol sa bahay. Lubos akong nagpapasalamat sa pag-iintindi ng dalawa. Ngunit 2 linggo bago ang due date, nagkaroon si Mar ng magandang pagkakataon. 5 araw na maikling trabaho sa konstruksyon sa timog ng bansa. Makakakuha siya ng mas malaking pera kaysa karaniwan. Nag-aalangan na nagtanong si Mar. Ano sa tingin mo? 2 linggo pa, hindi ba? Nag-aalala ako dahil alam kong baka lumabas ang bata ng mas maaga kaysa due date. Ngunit alam ko kung gaano nagdudusa si Mar para sa amin. Kaya, sinabi ko, kasama ko naman si Mama. May oras pa. Pumunta ka na. Lubos na nagpasalamat si Mar. Nangako siya na babalik siya sa loob ng 5 araw at kaagad siyang kukontakin kung may mangyari. Nang umaga ng pag-alis ni Mar, bigla akong nakaramdam ng kaba. Ngunit inisip ko na stress lang ito ng isang ina, kaya masaya ko siyang pinahayo. Mag-ingat ka, ayos lang kami. Hinawakan ni Mar ang tiyan ko at sinabi, hihintayin tayo ni Papa Mahal at umalis siya. Ang una at pangalawang araw pagkatapos umalis ni Mar ay ayos lang. Nag-ayos kami ng gamit ng bata kasama ang biyenan kong babae at inihanda ang mga gamit para sa panganganak. Tumatawag din si Mar tuwing gabi para manggumusta. Lahat ay naging maayos. Ngunit sa madaling araw ng 3 araw, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Nakita ko na basa ang kama. Sa simula, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit mabilis kong nalaman na pumutok na ang panubigan water broke. Labis akong nagpanik at tinawag ko ang biyenan kong babae. Nagmadali siyang dumating at nang maunawaan ang sitwasyon, sinabi niya, pumunta na tayo sa ospital. Maghanda ka na. Habang papunta kami sa ospital sakay ng taxi, nagsimula na ang kontraksyon. Mas masakit kaysa sa inakala ko. Tinawagan ko si Mar, ngunit patay ang cellphone niya. Nag-text ako, ngunit walang sagot. Sa sandaling iyon, labis akong natakot. Natatakot ako sa panganganak, ngunit mas natatakot ako na hindi ko makontak si Mar. Nang dumating kami sa ospital, dinala ako sa emergency room. Sabi ng doktor, malaking progress na. Kailangan mong pumasok sa delivery room kaagad. Mahigpit na hinawakan ng biyenan kong babae ang aking kamay. Ayos lang. Kasama mo kami. Pinatahimik niya ako. Ngunit ang katotohanan na wala si Mar ay labis na nakakasakit sa akin. Ang ideya na mag-isa ako sa pinakamahalagang sandali ay nagpaiyak sa akin. Habang nagdurusa ako sa contraction sa delivery room, hinahanap ko si Mar. Tinatanong ako ng mga nurse, nasaan ang asawa mo? At nahihiya akong sumasagot sa tuwing sasabihin ko, nasa business trip. Habang sinasabi ko iyon, nagtataka ako sa sarili ko. Bakit ngayon pa na hindi siya makontakt? Talaga bang dahil sa trabaho kaya hindi siya makasagot ng telepono? Habang lumalala ang kontraksyon, lahat ay naging magulo. Hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi ng doktor at nurse. Ang pagpapatahimik ng biyenan kong babae ay tila malayo. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman kong nag-iisa ako. Nag-iisa ako sa Pransya at nag-iisa pa rin ako sa Pilipinas. Ang kawalang pag-asa ay sumulpot. Sa wakas, hindi ko alam kung paano ilarawan ang sandali ng paglabas ng bata. Nang marinig ko ang unang iyak ng bata, higit sa kagalakan, naramdaman ko ang ginhawa. Nang sinabi ng doktor na isang malusog na babae, umiyak lang ako. Hindi iyak ng kaligayahan, kundi iyak ng kalungkutan.
Nang hawakan ko ang bata sa unang pagkakataon, masalimuot ang aking damdamin. Ang ganito kaliit at napakahalagang buhay ay lumabas mula sa akin. Nakakamangha at nakakatakot sa parehong oras. Kaya ko bang buhayin ang batang ito ng maayos? Kaya ko ba kahit wala si Mar? Ang ganitong pag-aalala ay gumalagala sa aking isip. Pagkatapos lumipat sa private room, hindi pa rin makontak si Mar. Sinabi ng biyenan kong babae para ako'y patahimikin. May nangyari lang siguro. Tatawag siya kaagad. Ngunit lalo akong nagalit. Kahit gaano kahalaga ang trabaho, hindi ba pwedeng makontak man lang kapag nanganganak ang asawa? Sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Mama, pareho lang ang mga lalaki. Kaya, ang unang gabi ay ginugol ko sa masalimuot na emosyon, galit at pagkabigo kay Mar, at ang responsibilidad sa aking bagong silang na anak na babae. Tamang desisyon ba talaga ang pagpili na ito? Hindi ko inasahan na darating ako sa Pilipinas at manganganak ng mag-isa. Tinitigan ko ang bata at humingi ng tawad sa isip ko. Patawad, mahal. Mukhang mali ang pinili ni Mama. Ang oras na nakahiga sa private room pagkatapos ng panganganak ay talagang tila matagal. Masakit ang buong katawan ko at lubusan akong pagod. Nawala ang lahat ng lakas na ginamit ko sa paglilabor. Kahit magbukas ng mata ay mahirap. Ang iyak ng sanggol mula sa nursery sa tabi ay halos hindi ko na mahanap kung alin ang anak ko. Lahat ay bago at magulo. Patuloy akong inaalagaan ng biyenan kong babae sa tabi ko, ngunit parang may kulang sa puso ko. Hindi pa rin makontak si Mar. Sinabi ng biyenan kong babae na may nangyari lang siguro, ngunit lalo akong nagalit. Ano bang mas mahalaga kaysa sa panganganak ng kanyang asawa? Sa sandaling iyon, muling lumabas ang sinabi ng aking mama sa Pransya, pareho lang ang mga lalaki. Ang unang pagkakataon na hawakan ko ang bata, masalimuot ang aking damdamin. Kahit na lumabas siya mula sa akin, hindi ko pa siya lubusang nararamdaman. Ang isang maliit na buhay sa aking bisig ay nakakamangha at nakakatakot. Kaya ko ba siyang buhayin ng maayos? Kaya ko ba kahit wala si Mar? Ang ganitong pag-iisip ay hindi humihinto sa aking isip. Tinitigan ko ang maliit na daliri ng bata at patuloy na humingi ng tawad sa isip ko. Patawad, mahal. Mukhang mali ang pinili ni Mama. Ang unang gabi ay talagang matagal. Umiiyak ang bata bawat ilang oras. Tinulungan ako ng nurse sa pagpapasuso, ngunit lahat ay bago at awkward. Lalo na ang pagpapasuso ay mas mahirap kaysa sa inakala. Nahihirapan ang bata at ako. Ang ibang mga ina ay kasama ang kanilang asawa at pamilya at maingay sa kanilang mga silid. Ang silid ko lang ang tahimik, kaya lalo akong nalungkot. Kahit ang pagtingin sa ibang pamilya sa pasilyo ng ospital sa gabi habang kailangang umuwi ang biyenan ko ay masakit. Ang masasayang mag-asawa, ang mga lolo at lola na bumisita sa kanilang apo, ang buong pamilya na nagtitipon kasama ang mga kapatid. Sa tuwing nakikita ko ang mga iyon, lalo akong nag-iisa. Bakit ako nag-iisa ng ganito? Mali ba ang pinili ko? Ang ganitong pag-iisip ay patuloy na sumusulpot. Umiiyak din ako habang nagpapasuso sa bata. Sa hapon ng ikalawang araw, nangyari ang isang hindi inaasahang bagay. Nakapikit ako, naghahanda para matulog, nang may pamilyar na boses ang narinig ko mula sa pasilyo. Nasaan ang private room ni Elodie? Boses iyon ni Mar. Ngunit hindi lang iyon. May narinig din akong ibang boses. Ang puso ko ay parang tumigil nang marinig ko ang boses na iyon. Ito ay Pranses. Sa simula, inakala kong nahihibang lang ako dahil matagal ko nang hindi narinig ang boses na iyon. Akala ko, nananaginip ako. Ngunit nang bumukas ang pinto ng private room, lumabas ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Pumasok si Mar at sinundan siya ni na Mama at Papa. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Paulit-ulit akong kumurap. Elodie! Tinawag ako ni Mar at nagmadaling lumapit. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Mama. Mama, patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, talagang umiyak ako. Ang mga salita ni Mama, na hindi ko narinig sa loob ng ilang buwan, at ang pagmamakaawa at paghingi ng tawad sa mga salitang iyon, ay lubusang nagpabago sa aking puso. Umiyak si Mama, tumakbo, at niyakap ako ng mahigpit. Sa init ng yakap na iyon, doon ko lang nalaman kung gaano ko siya namimiss. Kahit gaano pa ako kagalit, kahit gaano pa ako kabigo, si Mama ay si Mama ko pa rin. Si Papa naman ay tahimik na lumapit at hinawakan ang aking kamay. Yumuko siya. Patawarin mo ako, Elodie. Ako ang mali.
Ito ang paghingi ng tawad ni Papa na hindi ko pa narinig kailanman. Ngunit ang pinaka-curious sa lahat, paano sila nakarating dito? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Mar sa akin. Habang papalapit ang due date, palaging nag-aalala si Mar. Tama ba na kaming dalawa lang ang sumalubong sa bata? Magiging masaya ba talaga si Elodie? Kaya ginawa niyang dahilan ng business trip sa Timog. Ngunit ang totoo, lumipad siya sa Pransya. Ang pagpunta ni Mar sa Pransya para hanapin ang aking mga magulang ay talagang isang matapang na bagay. Sa simula, syempre, ayaw siyang makita ng aking mga magulang. Ngunit hindi sumuko si Mar. Araw-araw naghintay siya, gusto niyang sabihin sa kanila kung gaano ako nag-iisa at kung gaano ko sila namimiss. Sabi ni Mar sa wakas, naghanda ang aking mga magulang na pakinggan siya. Pagkalipas ng isang araw, ipinakita ni Mar sa kanila ang lahat ng inihanda namin ng magkasama sa Pilipinas. Ang mga larawan ng paghanda ng nursery, ang hitsura ko habang nag-aaral ng Tagalog, at higit sa lahat, dinala niya ang liham na sinulat ko para sa kanila. Ang totoo, sumulat ako ng liham sa aking mga magulang, ngunit hindi ko ito ipinadala, ninakaw iyon ni Mar. Nang basahin ng aking mga magulang ang liham na iyon, marami silang naunawaan. Naunawaan nila ang aking sinseridad at ang tiwala ko kay Mar, lalo na si Papa. Sa pamamagitan ni Mar, nagsimula siyang magmuni-muni tungkol sa kanyang nakaraan. Alam ko kung gaano ako kayabang, mas inuuna ko ang aking prejudice kaysa kaligayahan ng aking anak, sabi ni Papa. Si Mama naman ay umamin din. Inamin niya na dahil sa sarili niyang sakit, gusto niya ring maging malungkot ako. Hindi ko pwedeng hayaan na ang sakit ko ang magtali sa anak ko, sinabi niya habang umiiyak. Nag-usap din ang aking mga magulang tungkol sa matagal ng sakit sa pagitan nila. Ang pagtataksil ni Papa, ang kawalang tiwala ni Mama, at ang sakit na natamo ko dahil dito, lahat ay sinabi ng tapat. Sa huli, nagpasya ang aking mga magulang na sumama kay Mar sa Pilipinas. Hindi kami pwedeng wala sa tabi ng aming anak na manganganak ng kanyang unang anak. Iyon ang kanilang dahilan. Kaya pala hindi makontak si Mar. Kailangan niyang patayin ang telepono sa eroplano at wala siyang oras habang kinukumbinsi ang aking mga magulang. Habang nakikinig ako sa mga kwentong iyon, nakonsensya ako kay Mar. Nahiya ako na nagalit ako sa kanya. Ang reaksyon ng aking lolo at lola sa unang pagkikita nila sa bata ay talagang nakakaantig. Niyakap ni Mama ang bata at sinabing apo namin siya. Napakaganda niya at patuloy siyang umiyak. Sabi naman ni Papa, ang unang apo ko. Hindi ko inasahan na ganito kaganda at napaluha siya. Nang makita ko sila, uminit din ang puso ko. Talagang hindi nagkakamali ang dugo. Ang biyenan kong babae ay nandoon din. Ang unang pagkikita ng aking mga magulang sa Pransya ay posibleng maging awkward, ngunit hindi inaasahan, maganda ang kapaligiran. Kahit na may hadlang sa wika, nag-usap sila sa pamamagitan ng gesture at kinumpirma ang kanilang pagmamahal sa kanilang apo. Pakiramdam ko, na iparating ang intensyon namin na palakihin ang batang ito ng magkasama. Nang gabing iyon, ang oras na kasama ang pamilya sa private room ay talagang espesyal. Nahanap ko ulit ang pakiramdam ng pagiging pamilya na matagal nang nawala. Nag-alaga si Mama sa tabi ko buong gabi. Nag-usap naman sina Papa at Mar ng seryoso tungkol sa mga plano sa hinaharap. Nang marinig ko si Papa na nagsabi, ngayon lang ako nagkaroon ng tunay na manugang, talagang naramdaman ko ang kaligayahan. Nang lumipat kami sa Postpartum Recovery Center kinabukasan, magkasama talaga ang buong pamilya. Lahat sila ay nagbahagi sa pagdadala ng gamit ng bata at gustong yakapin ng bata. Napakapayapa ng hitsura nila. Ang biyenan kong babae at si Mama ay nag-usap din tungkol sa pag-aalaga ng bata. Kahit na ibang wika, pareho ang puso ng isang ina. Ang reaksyon ng aking mga magulang sa pasilidad ng Postpartum Recovery Center ay maganda rin. Nakita nila kung gaano kasipag si Mar sa paghahanda. Pinuri ni Papa ang sistema ng pangangalaga pagkatapos ng panganganak sa Pilipinas bilang talagang sistematiko. Si Mama naman ay nakahinga ng maluwag at sinabing, ang aming anak ay makakabawi sa isang magandang lugar. Nang marinig ko iyon, talagang gumaan ang pakiramdam ko. Nagpasya ang aking mga magulang na bumisita sa Postpartum Recovery Center araw-araw habang sila ay nasa Pilipinas. May oras na kaming dahan-dahang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan at sakit na naipon. Umiyak si Mama at sinabing, ngayon, lola na talaga ako. Nagpasya rin si Papa na aalagaan niya nang mabuti ang kanyang apo. Nang gabing iyon, habang magkasama kami ni Mar sa private room ng Postpartum Recovery Center at tinitingnan ang bata, nag-usap kami.
Salamat talaga. Ginawa mo ang isang bagay na hindi ko man lang naisip. Sumagot si Mar. Dapat lang. Masaya ako kapag masaya si Elodie. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Ang dinala ni Mar sa akin ay hindi lang simpleng pag-ibig, kundi tunay na paggaling sa buhay. Ngayon, ang salitang pamilya ay hindi na mabigat. Sa halip, ito ay isang mainit at maaasahang pakiramdam. Ang aking mga magulang mula sa Pransya, ang aking mga biyenan sa Pilipinas, at si Mar at ako, kasama ang aming anak na babae. Lahat kami ay naging isang malaking pamilya. Ang isang buwan na ginugol namin sa Postpartum Recovery Center ay magiging tunay na mahalagang oras ng paggaling. Ang isang buwan na ginugol sa Postpartum Recovery Center ay hindi lamang oras para bumawi ang aking katawan. Sa halip, ito ay naging tunay na oras ng paggaling para sa naipong sakit sa aking puso. Bumisita ang aking mga magulang araw-araw habang sila ay nasa Pilipinas. Sa simula, medyo awkward at maingat kami sa isa't isa, ngunit ang maliit na sanggol ay tila nagpapalamig sa yelo sa pagitan namin. Pinuri ni Mama ang ibang mga ina at pamilya. Talagang sistematiko dito. Si Papa naman ay naging curious tungkol sa kultura ng postpartum care sa Pilipinas. Habang nagpapaliwanag si Mar, ramdam ko na talagang nagkaroon ako ng magandang manugang. Ang unang taos-pusong pag-uusap sa Postpartum Recovery Center ay nagsimula nang mag-isa kami ni Mama. Habang tinutulungan ako ni Mama sa pagpapasuso, bigla siyang nagsalita. Elodie, humihingi talaga ng tawad si Mama. Hanggang sa sandaling iyon, maingat kami sa pag-uusap. Ngunit mula noon, nagsimula na ang tunay na kwento. Ipinaliwanag ni Mama kung bakit siya naging ganoon. Ang pakiramdam ng pagtataksil na naramdaman niya matapos matuklasan ang pagtataksil ni Papa at kung paano ang sakit na iyon ay naging labis na pagprotekta sa akin. Ayaw kong maranasan mo ang parehong sakit, ngunit sa halip, mas nasaktan kita, umamin siya habang umiiyak. Nagpahayag din ako ng mga bagay na matagal ko nang itinago sa aking puso. Kung gaano kasakit ang makita ang pag-aaway ng aking mga magulang, at kung paano unti-unting nawala ang tiwala ko sa pag-ibig. Sinabi ko nang tapat na sa tuwing sinasabi ni Mama, pareho lang ang mga lalaki, gusto kong sumuko sa pag-ibig mismo. Ngunit nang makilala ko si Mar, nalaman ko na hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Papa. Lalo pang humingi ng tawad si Mama nang marinig iyon. Naunawaan niya na dahil sa sarili niyang sakit, muntik na niyang palampasin ang pagkakataon para sa aking kaligayahan. Si Mar ay talagang mabuting tao. Sa simula hindi ko nakita dahil sa prejudice, ngunit ngayon alam ko na talaga umamin siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na nawala ang matagal nang naipong galit sa aking puso. Ang pag-uusap kay Papa ay mas mahirap. Isang taong hindi nagpapahayag ng emosyon, hindi ko alam kung paano magsisimula. Ngunit isang araw, si Papa ang unang nagtanong sa akin. Elodie, pwede mo bang pakinggan si Papa? Mula sa maingat na pagtatanong, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Sa unang pagkakataon, taus-pusong humingi ng tawad si Papa para sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Palagi akong nakokonsensya, ngunit napakahirap lang na humingi ng tawad, umamin siya. Ipinaliwanag niya kung bakit siya nagtaksil at kung ano ang iniisip niya noong panahong iyon. Hindi ito pagdadahilan, kundi taus-pusong pagmumuni-muni. Sinabi ko rin ang pagkabigo na naramdaman ko kay Papa. Iginagalang kita, Papa, ngunit pagkatapos ng pangyayaring iyon, mahirap na maniwala sa pagiging lalaki mismo. Kaya nang makilala ko si Mar, maingat din ako sa simula. Labis na nasaktan si Papa nang marinig iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung paano nakaapekto sa buhay ng kanyang anak ang kanyang pagkakamali. Ngunit ngayon, nakaraan na ang lahat. Sa pamamagitan ni Mar, nalaman ko kung ano ang tunay na responsabling lalaki, sinabi niya. Tumango si Papa sa aking sinabi at sinabing si Mar ay talagang napakagaling na tao. Masyado akong prejudiced sa simula, umamin siya. Nang makita ko si Papa na ganoon, naramdaman ko na kaya ko na siyang patawarin. Ang relasyon sa pagitan ng aking mga magulang ay dahan-dahan ding gumagaling. Sa simula, nag-iingat sila sa isa't isa at awkward. Ngunit sa bata bilang sentro, natural na dumami ang kanilang pag-uusap. Nag-usap sila tungkol sa kung paano aalagaan ang kanilang apo at kung paano nila siya palalakihin sa hinaharap. Parang naging isang koponan ulit sila. Isang araw, nakita ko silang dalawa na tahimik na nag-uusap. Matagal ko nang hindi nakita ang ganoong payapang hitsura. Nang maglaon, sinabi ni Mama na marami silang napag-usapan ni Papa at handa na silang magsimulang muli. Talagang masaya ako nang marinig iyon.
Ang aking anak ang tila nagdala ng kapayapaan sa kanyang lolo at lola. Si Mar ay talagang gumanap ng mahalagang papel sa buong proseso. Tumulong siya sa pagsasalin sa pagitan ng aking mga magulang at ako. Minsan, siya rin ang naging mediator. Lalo na ang proseso ng pag-unawaan ni Papa at Mar ay talagang nakakaantig. Kahit na sa simula ay may tensyon, dahan-dahan silang nagkaroon ng taus-pusong pag-uusap. Nagpakita ng interes si Papa sa design work ni Mar. Anong uri ng damit ang ginagawa mo? Tanong niya. Habang ipinapaliwanag ni Mar ang kanyang mga pangarap at layunin sa pagpapakita ng kanyang sketchbook, nakinig ng seryoso si Papa. Malinaw ang pangarap ng mga kabataan. Suportahan ka rin ni Papa, sinabi niya. Naantig din si Mar nang makita iyon. Nag-alaga rin si Mar sa bata sa gabi. Sa tuwing umiiyak ang bata, siya ang unang tatakbo para magpalit ng diaper at magpasuso. Sa simula, awkward, ngunit mabilis siyang naging sanay. Nang makita si Mar na ganoon, sinabi ni Papa, talagang nagkaroon ako ng responsableng manugang. Habang humahanga, nakumbinsi ako na tama ang pinili ko nang marinig ko iyon. Ang relasyon sa pagitan ng biyenan kong babae at ni Mama ay espesyal din. Kahit na iba ang wika, nag-usap sila sa pamamagitan ng gesture at nagbahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng bata. Habang ipinapaliwanag ni Mama ang postpartum food ng Pransya, tinawag naman ng biyenan kong babae ang tradisyonal na pamamaraan ng pag-aalaga ng bata sa Pilipinas. Ang makita silang dalawa na nag-aalaga sa bata ng magkasama ay talagang nakakawalan ng pagod. Hindi rin huminto si Mar sa kanyang design work sa Postpartum Recovery Center. Nagda-drawing siya sa kanyang sketchbook o nagtatrabaho sa kanyang laptop sa tuwing natutulog ang bata. Mas marami akong inspirasyon ngayon. Nagde-design ako ng damit para sa anak namin, sabi niya. Sa kanyang hitsura, naramdaman ko ang responsibilidad ng pagiging ama at ang passion sa kanyang pangarap. Isang araw, ipinakita sa akin ni Mar ang tapos na infant dress. Talagang napakaganda nito. Ang pink fabric ay may maselang lace na dekorasyon. Kapag lumaki ng kaunti ang anak namin, ipapasuot ko ito sa kanya, ipinaliwanag niya. Sa pagtingin kay Mar, nakumbinsi ako na ang taong ito ay magiging mabuting ama. Kinilala rin ng aking mga magulang ang talento ni Mar sa design. Lalo na si Papa, pinuri niya ang ganitong uri ng kakayahan ay magtatagumpay din sa Europa. Lubos na masaya si Mar nang makatanggap ng ganoong pagkilala dahil walang mas mahalaga kaysa sa pagkilala ng biyenan. Sa huling linggo ng Postpartum Recovery Center, seryoso kaming nag-usap tungkol sa mga plano sa hinaharap. Uuwi na sa Pransya ang aking mga magulang, ngunit mayroon na kaming katiyakan na maaari kaming makipag-ugnayan anumang oras. Babalik ako sa Pilipinas 1 beses sa 1 taon. Gusto kong makita ang apo ko, sinabi ni Mama, at naramdaman ko ang kanyang kagalakan sa pagiging lola. Sa sandaling iyon, maingat na nag-alok si Mar. Magpakasal na tayo, Elodie? Sa totoo lang, nagparehistro lang kami ngunit hindi pa kami nagpakasal. Naging abala sa pagbubuntis at panganganak at hindi pa naayos ang relasyon ko sa mga magulang mo. Ngunit ngayon, parang nakahanap na ng lugar ang lahat. Talaga? Tanong ko. Ngumiti si Mar ng maliwanag at tumango. Mas may kabuluhan kung nandito ang ating mga magulang. Naantig ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Pakiramdam ko, nananaginip ako dahil hindi ako nakatanggap ng taus-pusong pagpapala sa Pransya o sa Pilipinas. Nang banggitin namin ang kasal sa aking mga magulang, talagang masaya sila. Siyempre, dapat tayong magpakasal. Kailangan nating batiin kayo ng maayos, sabi ni Papa. Matagal ko nang hindi nakita ang tunay na hitsura ni Papa. Umiyak si Mama at sinabing, sa wakas, makikita ko na ang kasal ng anak ko. Ang paghahanda para sa kasal ay mas abala kaysa inakala. Dahil may bata, mahirap magkaroon ng malaking kasal, ngunit nagpasya kaming imbitahan lang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang mga kaibigan ni Mar na designer ang ilan sa mga kakilala ko sa Pilipinas at ang 2 pamilya. Iyon lang, kahit maliit, magiging isang tunay na makabuluhang kasal ito. Ang damit pang kasal syempre ay dinisenyo mismo ni Mar. Ginawa niya itong praktikal at elegante, isinasaalang-alang na kailangan kong magpasuso. Nang suotin ko ito sa unang pagkakataon, talagang perpekto ito. Talaga, ang asawa ko ang pinakamahusay na designer, biro ko. Labis na masaya si Mar. Nang umaga ng kasal, abala ang buong pamilya. Inayos ni Mama ang aking buhok at si Papa naman ay tumulong kay Mar sa huling pagsusuri. Inaalagaan ng biyenan kong babae ang bata at patuloy na sinasabi, talaga, magandang araw ito ngayon.
Nakakaantig na makita ang lahat ng miyembro ng pamilya na naging isa para ihanda ang aming kasal. Ang lugar ng kasal ay isang maliit na kapilya sa lungsod, isang maliit at mainit na kapaligiran. Nakaupo ang pamilya sa harap at ang mga kaibigan naman sa likod. Ang bata ay yakap ng biyenan kong babae at tila binabantayan niya ang aming kasal. Tahimik siya. Ang pakiramdam habang naglalakad sa aisle kasama si Papa ay talagang espesyal. Hinawakan ni Papa ang aking braso at bumulong, "Maging masaya ka anak," at naramdaman ko na pinatawad na ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Tiningnan ko si Mar na naghihintay sa altar at nakumbinsi ako na tama ang pagpapakasal sa taong ito. Ang officiant ay ang propesor ni Mar sa kolehiyo. Ang kasal ay ginanap sa pinaghalong Tagalog at Pranses na parang isang espesyal na kasal kung saan nagtatagpo ang dalawang kultura. Nang hawakan namin ang mga kamay ng isa't isa at nangako sa kasal, nakita kong lumuha si Mar. Naantig din ako nang magpalitan kami ng singsing. Ito ay singsing na dinisenyo mismo ni Mar. Isang simpleng design ngunit makabuluhan. Sinabi ni Mar sa nanginginig na boses, "Habang buhay tayong magkasama." Sumagot ako, "Kahit saan, basta't kasama kita." Nang maghalikan kami, sumabog ang palakpakan ng pamilya. Lalo na ang aming mga magulang. Sila ang pinakamalakas na pumalakpak. Nagpunas ng luha si Mama at ngumiti. Si Papa naman ay may hitsura ng kaligayahan. Ang biyenan ko ay talagang masaya rin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ako ay isang tunay na binasbasang nobya. Pagkatapos ng seremonya, nagdaos kami ng isang maliit na reception. Naghanda kami ng pinaghalong pagkaing Pilipino at Pranses, at nasiyahan ang lahat, lalo ng ilang kaibigan ko sa Pransya na bumati sa amin sa pamamagitan ng video call. Talagang naantig ako. Kahit na hindi sila kasama namin, naramdaman kong magkasama ang aming mga puso. Ang bata ay naging napakabait sa buong kasal. Paminsan-minsan nagsasalita siya na parang binabati rin niya kami. Ang cute niya sa pagkuha ng wedding photo. Kasama rin ang bata, lumabas ang isang tunay na perpektong larawan ng pamilya. Ang pagpaalam sa aking mga magulang sa paliparan bago sila umuwi sa Pransya ay malungkot, ngunit mainit. Hindi ito paalam na puno ng luha, kundi paalam na puno ng pangako. Naramdaman ko ang sinseridad na magkikita kami ulit ng mabilis. Sinabi ni Mama, "Magpadala ka sa akin ng larawan ng apo ko araw-araw." Sinabi naman ni Papa kay Mar, "Ang anak namin, ipinagkakatiwala ko na sa iyo." At nagkamay sila ng may tiwala. Sa daan pabalik mula sa paliparan, hinawakan ni Mar ang aking kamay at sinabing, "Talaga, perpekto ang kasal. Ngayon, talagang nararamdaman kong naging pamilya na tayo." Ganoon din ang naramdaman ko. Hindi lang kami mag-asawa sa papel, kundi isang tunay na mag-asawa na biniyayaan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Nang gabing iyon, habang pinapatulog namin ang bata sa bahay, nag-usap kami ni Mar. Ngayon, talagang isang bagong simula na ito. Sumagot si Mar, "Oh, ang tunay na simula ng ating bagong pamilya." Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin sa Maynila ay talagang maliwanag na kumikinang, na parang binabasbasan ng aming kinabukasan. Kaya, sa pagpapala ng lahat ng miyembro ng pamilya, naging tunay kaming mag-asawa. Ang sakit ng nakaraan ay gumaling. Ngayon, tila mayroon na lang kaming tunay na masayang kinabukasan. Masaya ako na lumaki ang bata na may pagmamahal mula sa kanyang lolo at lola. Ang aming bagong kwento bilang isang tunay na kumpletong pamilya ay tila nagsimula na. Hindi ko na malayan, lumipas na ang 6 na taon. Ngayon, sa tingin ko, napakabilis ng panahon. Ang aming anak na babae, si Sophie, ay isang 6-year-old na masiglang bata, naghahanda na para sa elementarya. Ang buhay ko sa Pilipinas ay naging ganap na natural. Ang Tagalog ay hindi nasagabal sa araw-araw na buhay. Sa halip, mas sanay na ako sa Tagalog kaysa sa Pranses minsan. Si Mar ay talagang nagbago ng malaki. Hindi na niya kailangang magtrabaho sa konstruksyon ng gabi tulad ng dati. Ang kanyang kakayahan sa design ay kinilala ng ilang fashion brand at ngayon, pinamamahalaan niya ang kanyang sariling maliit na brand. Ang pangalan ng brand ay Ailuo Di Design, na hango sa pangalan ko. Talagang naantig ako nang marinig ko ito sa unang pagkakataon. Ang brand ni Mar ay pangunahing nakatuon sa damit pambabae at pambata. Lalo na ang kids line ay napaka-popular. Nakakatanggap siya ng mga alok para maging vendor sa department store. Ang mga damit na dinisenyo ni Mar ay praktikal ngunit may sophisticated na pakiramdam. Nagkaroon siya ng magandang reputasyon sa mga young mothers.
Talagang ipinagmamalaki ko si Mar nang makita ko iyon. Ngunit para kay Mar, ang pinakamahalagang customer ay kami pa rin ni Sophie. Araw-araw, gumagawa siya ng damit para sa amin. Si Mar sa oras na iyon ay hindi isang sikat na designer, kundi isang mapagmahal na asawa at ama. Palaging ipinagmamalaki ni Sophie ang damit na ginawa ni Papa ang pinakamaganda. Sa tuwing sinasabi iyon, sumisikat ang mukha ni Mar. Nagsisilbi ako bilang voluntaryong French translator sa isang multicultural center 2 beses sa isang linggo. Ang trabaho ay tumulong sa mga banyagang babae na naninirahan sa Pilipinas. Tulad ko, sa kanila, nakita ko ang sarili ko noong unang dating ko sa Pilipinas. Dahil naranasan ko ang language barrier, cultural difference at kalungkutan, mas naiintindihan ko sila. Lalo na, tuwing nakikilala ko ang isang babae mula sa Pransya, labis akong natutuwa. Nag-uusap kami tungkol sa aming bayan, inaliw ang aming homesickness at nagbabahagi ng mga tips sa buhay sa Pilipinas. Marami ang nagtatanong, "Ate, paano ka nakakaangkop ng ganito?" At sinasagot ko sa tuwing sasabihin ko, kung mayroon kang taong mahal, kahit saan ay pwedeng maging bayan. Nang magboluntaryo ako, naramdaman ko na talagang lumaki ako. Hindi ko kailanman naisip na tulungan ang iba. Ngunit ngayon, ang aking sariling karanasan ay nakakatulong sa iba. Nakakaramdam ako ng fulfillment. Paminsan-minsan, sumasama si Sophie sa center at nagtatanong, "Mama, tumutulong ka sa ibang tao, hindi ba? Talagang ipinagmamalaki ko iyon." Si Sophie ay lumaki ng talagang masigla at malusog. Natututo siya ng Tagalog at Pranses ng sabay. Maaari siyang gumamit ng 2 wika ng natural. Sa bahay, nag-uusap kami sa Pranses at sa Mar, nag-uusap kami sa Tagalog. Nakikipag-ugnayan din siya ng maayos sa kanyang lolo at lola sa Tagalog. Sa tuwing nakikipag-usap siya sa kanyang mga lolo at lola sa Pransya sa pamamagitan ng video call, gumagamit siya ng Pranses. Nagkakaroon kami ng regular na video call sa aking mga magulang sa Pransya, 2 beses sa isang buwan. Sa tuwing may tawag, si Sophie ang pinaka-excited. Sumisigaw siya, "Lola, Lolo," at tumatakbo. Nagbahagi siya ng masigla sa Pranses tungkol sa nangyari sa araw na iyon. Sabi ng aking mga magulang, "Ang makita ang apo namin ay kaligayahan sa aming buhay at labis nilang mahal si Sophie." Noong nakaraang taon, pumunta ang aking mga magulang sa Pilipinas. Ito ang unang pagkikita namin pagkatapos ng 2 taon. Labis silang naantig nang makita si Sophie na lumaki ng husto. Lalo na, masaya sila na hindi nakalimutan ni Sophie ang Pranses. Napakabuting pinalaki ni Elodie, pinuri nila at labis akong nasiyahan. Sa oras na iyon, binisita rin ng aking mga magulang ang studio ni Mar. Humanga si Papa, ang manugang namin talagang nagtagumpay. Nag-alala siya noong una na sinasabing artista, ngunit ngayon talagang ipinagmamalaki niya si Mar. Masaya rin si Mar na nakatanggap ng pagkilala mula sa biyenan. Ang aking mga biyenan ay kasama pa rin namin sa bahay. Para kay Sophie, sila ang pinakamahusay na lolo at lola. Para sa akin, sila ang maaasahang suporta. Ang lola ang naghahatid kay Sophie sa kindergarten at ang lolo naman ang naglalaro sa parke kasama si Sophie tuwing weekend. Talagang parang isang maayos na malaking pamilya kami. Ngunit ang pinaka-espesyal na sandali ay ang ika-6 na kaarawan ni Sophie. Biglang sinabi ni Sophie, "Papa, gusto kong magsuot ng princess dress." Isang espesyal na princess dress na ginawa ni Papa. Kahit nagpanik si Mar, sinabi niya, "Sige, gagawan ka ni Papa ng pinakamagandang damit sa mundo," nangako siya. Mula noon, nagsimula ang espesyal na proyekto ni Mar. Ginawa niya ang kanyang karaniwang trabaho sa araw at sa gabi, nagsimula siyang gumawa ng damit para kay Sophie. Nag-usap sila ni Sophie tungkol sa kung anong kulay ang gusto niya at anong style ang gusto niya at gumawa siya ng design. Sinabi ni Sophie na gusto niya ng pink glitter. Talagang nagsikap si Mar. Mula sa pagpili ng tela, paggawa ng pattern, pagtahi ng bawat sinulid, siya mismo ang gumawa ng lahat. Naantig ako habang pinapanood ko siya. Kahit na sikat na designer na siya ngayon, ang pagiging masigasig niya para sa kanyang anak ay talagang nakakabilib. Pagkalipas ng 1 linggo, natapos ang damit. Talagang parang isang likhang sining. Ang pink silk ay may maselang borda. Ang palda ay may maliliit na glitters na kumikinang kapag gumagalaw siya. Ito ay isang natatanging damit sa mundo na ginawa ayon sa sukat ni Sophie. Ang reaksyon ni Sophie nang suotin niya ang damit sa unang pagkakataon ay hindi ko makakalimutan. Umiikot siya sa harap ng salamin at sumisigaw, "Wow, para talaga akong princess!" Ang cute niya.
Umiyak si Mar nang makita si Sophie na ganoon. Sinabi ni Sophie, "Salamat Papa, ito ang pinakamagandang damit sa mundo," at niyakap niya si Mar. Muli kong naramdaman na siya ay isang mabuting ama. Ang birthday party ni Sophie ng araw na iyon ay talagang espesyal. Inimbitahan din namin ng ilang kaibigan. Ang lahat ay humanga nang makita ang damit ni Sophie. Sabi ng isang kaibigan, "Sophie, para ka talagang princess." Nasiyahan si Sophie at ipinagmalaki, "Ang papa ko ang gumawa nito." Sa sandaling iyon, muli akong nakumbinsi na ang lahat ng pagpipilian ko ay tama. Ang pag-alis sa Pransya at pagpunta sa Pilipinas, ang pagpapakasal kay Mar at ang pagpapalaki ng bata dito. Lahat ay tamang pagpipilian. Ang makita si Sophie na lumaki ng masaya at si Mar na natupad ang kanyang pangarap at nagmamahal sa kanyang pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ngayon, naghahanda si Sophie para sa elementarya. Excited siya. Ang Tagalog niya ay maganda na ngayon. Kaya niya nang magbasa ng maayos at makagawa ng simpleng pagsulat. Alam din niya ang alpabetong Pranses, kaya maaari niyang isulat ang kanyang pangalan sa 2 wika. Ang makita si Sophie na ganoon, naiisip ko na siya ay isang matalino at ipinagmamalaking anak na babae. Sabi ni Mar, kapag nag-elementarya na si Sophie, gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Mag-aaral tayo ng design pagkatapos ng klase. Dadalhin natin siya sa mga museum o exhibit tuwing weekend. Gusto kong mapaunlad ni Sophie ang kanyang artistic sense, sabi ni Mar. Nang makita ko siya, nagpapasalamat ako na nakahanap ako ng isang mabuting kasosyo sa pagpapalaki ng bata. Paminsan-minsan, may mga nagtatanong sa akin sa Multicultural Center, hindi ba mahirap ang buhay sa Pilipinas? Sa tuwing may nagtatanong, ngumingiti ako at sumasagot. Mahirap sa simula, ngunit ngayon, ito na ang tunay kong bayan. Dahil kung nasaan ang pamilya, iyon ang tunay na bayan. Talaga. Ang Pilipinas ay hindi na isang banyagang bansa para sa akin. Kahit na ipinanganak ako sa Pransya, ang tunay kong buhay ay nagsimula sa Pilipinas. Dito ko natagpuan ang tunay na pag-ibig, natagpuan ang tunay na pamilya, at namuhay ng totoo. Ang Pransya ang aking pinanganak, ngunit ang Pilipinas ang aking rebirth. Minsan, namimiss ko rin ang Pransya, ang lugar kung saan naiwan ang mga alaala ng aking pagkabata. Ang mga alaala kasama ang aking mga kaibigan ay bumabalik. Ngunit ang pasasalamat ay mas malaki kaysa homesickness. Kung nanatili ako sa Pransya, hindi ko sana nakilala si Mar at wala sana si Sophie. Hindi sana ako magiging masaya tulad ngayon. Paminsan-minsan nag-aalok din si Mar na umalis sa Pilipinas at magtrabaho sa Europa. Sa kanyang kakayahan, magtatagumpay din siya sa Paris o Milan, ngunit gusto kong manatili sa Pilipinas. Dito ang ugat ng aming pamilya, at gusto kong magbigay ng isang matatag na kapaligiran kay Sophie. Higit sa lahat, hindi ko maiiwan ang aking mga biyenan. Alam kong gaano nila kami kamahal, lalo na mahal nila si Sophie. Gusto din ni Sophie ang kanyang lolo at lola. Ayaw niyang mahiwalay sa kanila. Alam kong mas masaya kami kapag magkasama ang pamilya. Ang madalas sabihin ni Sophie kamakailan ay, "Mama, kapag lumaki ako, gusto kong maging tulad ni Papa na gumagawa ng damit." Sa tuwing naririnig iyon, labis na masaya si Mar. Walang mas nakakabigay fulfillment kaysa sa gusto ng iyong anak ang iyong trabaho. Kahit na sinasabi ko kay Sophie na gawin niya ang gusto niya, sa isip ko, umaasa ako na maging tulad siya ni Mar, na natupad ang kanyang pangarap. Noong nakaraang linggo, nagdrawing si Sophie para sa akin sa unang pagkakataon. Ito ay larawan namin, 3 tao sa aming pamilya, magkahawak kamay. Lahat ay nakangiti. Ipinagmalaki ni Sophie, "Ito ang pamilya namin." Talagang naantig ako nang makita iyon. Para sa bata, ang ganitong simpleng pang-araw-araw na buhay ay tila ang pinakamalaking kaligayahan. Ngayon, hindi ko na pinagsisisihan ang nakaraan. Ang pag-aaway sa aking mga magulang, ang hirap na naranasan ko nang pumunta ako sa Pilipinas. Ang lahat ay naging proseso na kailangan para sa kaligayahan ngayon. Kung wala ang mga iyon, hindi ko sana nakilala si Mar at wala sana akong ganitong mahalagang pamilya. Gumagawa pa rin ng damit si Mar para sa akin. Araw-araw nagpapadala siya sa akin ng bagong damit na dinisenyo. Sa tuwing nagpapadala, sinasabi niya, "Damit para sa pinakamagandang babae sa mundo." Nagpapasalamat ako kay Mar na itinuturing pa rin niya ako tulad ng unang pagkikita namin kahit pagkatapos ng 6 na taon. Ipinagmamalaki rin ni Sophie si Mar. Nagmamalaki siya sa kanyang mga kaibigan
Ang papa ko ang pinakagwapong designer sa mundo. Noong nakaraang araw, alam ng ina ng kaibigan ni Sophie ang brand ni Mar. Ang papa pala ni Sophie ang sikat na designer na iyon. Labis akong nasiyahan nang marinig iyon. Ang aming pang-araw-araw na buhay ay karaniwan ngunit espesyal. Sa umaga, kumakain kaming magkasama bilang pamilya. Pagkatapos kong ihatid si Sophie sa kindergarten, nagtatrabaho ako sa multicultural center o sa bahay. Nagde-design si Mar sa kanyang studio. Sa gabi, nagtitipon ng pamilya at nagbabahagi ng mga nangyari sa araw na iyon. Tuwing weekend, naglilibot kami bilang pamilya. Naglalaan kami ng oras sa bahay. Ang simpleng pang-araw-araw na buhay ay ngayon ko lang naramdaman kung gaano kahalaga. Noong una, inakala kong kailangan ng espesyal na bagay para maging masaya. Ngunit ngayon, masaya na ako basta't malusog ang pamilya at magkasama kami. Ang tawa ni Sophie, ang kanyang mainit na mga salita, ang pag-aalala at pagmamahal ng aking mga biyenan, lahat ay pinagpapasalamatan ko. Sana, ang ganitong simpleng ngunit mahalagang pang-araw-araw na buhay ay magpatuloy. Sana, lumaki ng malusog si Sophie at matupad ang kanyang mga pangarap. Sana, magpatuloy ang tagumpay ni Mar. Sana, mas marami pa akong magawa para tulungan ng iba. Higit sa lahat, sana, patuloy kaming magmahalan bilang pamilya tulad ngayon. Paminsan-minsan, nagtatanong si Mar, "Hindi ka nagsisisi?" Tinutukoy niya ang pag-alis sa Pransya, pagpunta sa Pilipinas, at ang mga mahihirap na sandali na dinanas namin ng magkasama. Sa tuwing nagtatanong siya, sumasagot ako, "Hinding-hindi ako nagsisisi. Sa halip, nagpapasalamat ako." Iyan ang totoo. Pakiramdam ko, wala nang mas masaya pa kaysa dito. Ngayon, natapos din ang araw namin sa tahimik na kaligayahan. Nakatulog si Sophie habang binabasahan siya ni Mar ng kwentong pambata. Nag-usap kami ni Mar tungkol sa mga plano namin bukas. Ang night view ng Maynila sa labas ng bintana ay napakaganda. Pakiramdam ko, ito na talaga ang aking bayan. Kami ay pamilya na nagpupuno sa buhay ng isa't isa. Tinuruan ako ni Mar kung ano ang tunay na pag-ibig. Binigyan ko si Mar ng responsibilidad at fulfillment. Binigyan kami ni Sophie ng kagalakan ng pagiging magulang. At kami naman, binigyan namin si Sophie ng kaligayahan ng isang minamahal na bata. Mayroon pa bang mas perpektong pamilya kaysa dito? Nang makauwi kami mula sa Postpartum Recovery Center pagkatapos ng isang buwan, nagsimula ang tunay na pag-aalaga ng bata. Ang pag-aalaga sa isang bagong silang na sanggol ay mas mahirap kaysa inakala. Si Sophie ay isang anghel na bata, ngunit ang lahat ay isang hamon para sa mga baguhan na magulang. Sa kabutihang palad, malaki ang tulong ng biyenan kong babae sa tabi ko. At ang aking mga magulang sa Pransya naman ay nagbigay ng payo sa pamamagitan ng video call. Pakiramdam ko, 4 na lolo at lola ang nagpapalaki sa isang bata. Talagang nagsikap si Mar para maging isang ama. Sa tuwing umiiyak si Sophie sa gabi, siya ang unang bumabangon para magpalit ng diaper at magpasuso. Ginagawa niya ang lahat. Sa simula, clumsy siya, ngunit dahan-dahan siyang naging sanay. Nang makita ko siya na ganoon, naisip ko na tamang-tama ang pinili ko. Nang mag-100 araw si Sophie, nagdaos kami ng isang maliit na pagdiriwang. Naghanda ang biyenan kong babae ng tradisyonal na seremonya ng pangsanggol. Kahit hindi ko masyadong naintindihan, nakakatuwa ang mga kaugalian na iyon. Kinuha ni Sophie ang paintbrush. Masayang sinabi ni Mar, magiging artista siya sa hinaharap. Habang lumalaki si Sophie, ang negosyo ni Mar ay dahan-dahan ding umayon. Ang kanyang design ay nagsimulang kilalanin sa fashion ng Pilipinas. Dumami ang mga order. Kahit na hindi pa pwedeng sabihin na ganap na matatag, hindi na niya kailangang magtrabaho sa konstruksyon. Nang mag-1 taong gulang si Sophie, lumipat kami sa isang bagong bahay. Hindi ito malaking apartment, ngunit ito ang aming sariling espasyo bilang pamilya. Sabi ng biyenan kong babae na kailangan ng mga kabataan ng sarili nilang espasyo at naunawaan niya, ngunit madalas pa rin siyang pumupunta para tumulong sa pag-aalaga kay Sophie. Ang paglakad ni Sophie ay talagang cute. Ang maliit niyang mga paa ay nanginginig habang lumalapit siya. Hindi ako nagsasawa sa pagtingin. Kinukuhanan ni Mar ng video ang lahat ng sandali at ipinapadala sa aking mga magulang sa Pransya. Sinasabi rin nila sa tuwing makikita nila, "Ang cute ng apo namin, masaya sila." Nang mag-2 taong gulang si Sophie, nagsimula na siyang magsalita. Ang unang salita ay mama. Umiyak talaga ako nang marinig ko iyon. Pagkatapos, mabilis niyang natutunan ang papa, lola at lolo.
Ang nakakatuwa, gumagamit siya ng Tagalog at Pranses ng magkasama minsan na nagpapatawa sa amin. Ang Tagalog ko ay lalo pang gumanda. Wala na akong problema sa araw-araw na pag-uusap. Nagagawa ko na rin akong maging opisyal na voluntaryong translator sa Multicultural Center. Nakakaramdam ako ng fulfillment habang tinutulungan ang mga banyagang babae na may katulad na karanasan. Ang brand ni Mar ay Luodi Design ay formal na inilunsad ng magtatlong taong gulang si Sophie. Kahit na maliit lang na studio, ito ang unang hakbang ni Mar tungo sa kanyang pangarap. Lahat ng miyembro ng pamilya ay dumating sa paglulunsad para batiin siya. Nakibahagi rin ang aking mga magulang sa Pransya sa pamamagitan ng video call. Nagsimulang pumasok si Sophie sa kindergarten. Sa unang araw, mas kinabahan ako kaysa kay Sophie, ngunit mabilis na umangkop si Sophie. Sabi ng guro, si Sophie ay palakaibigan at nakikipag-ugnayan ng maayos sa kanyang mga kaibigan. Labis akong nasiyahan nang marinig iyon. Ang 4 na taong gulang na si Sophie ay nagsimulang magpakita ng interes sa trabaho ni Papa. Pumupunta siya sa studio ni Mar at nanonood habang nagda-drawing siya o nagtatahi ng damit na may nagniningning na mga mata. Masaya rin si Mar na bigyan si Sophie ng maliliit na tela para gumawa ng simpleng bagay. Noong panahong iyon, pumunta ang aking mga magulang sa Pilipinas. Labis na masaya si Sophie nang makita ang kanyang lolo at lola. Kahit na simpleng Pranses lang ang ginagamit niya, naiparating ang kanyang pagmamahal. Nakita rin ng aking mga magulang kung gaano kaganda ang paglaki ni Sophie at labis silang nasiyahan. Sinabi pa nila, "Salamat at pinalaki ninyo siya ng napakabuti." Ang 5 taong gulang na si Sophie ay pumasok sa yugto ng pagiging talkative. Maghapon siyang nagtatanong ng bakit at paano. Curious siya sa lahat ng bagay. Kahit na nakakapagod ang sagutin ang mga tanong na iyon, masaya ako na makita ang paglaki ng aking anak. Ang negosyo ni Mar ay umunlad, lalo na ang kanyang kids line ay napakapopular. Nakakatanggap siya ng mga alok mula sa department store para maging vendor. Talagang masaya ako para sa kanya nang makita ko ang mga taon ng kanyang pagsisikap na nagbunga. Ngunit ang pinaka-espesyal pa rin ay ang ika-6 na kaarawan ni Sophie. Ang princess dress na ginawa ni Mar para sa kanya ay hindi lang isang damit, kundi ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. Ang Sophie na nakasuot ng damit na iyon ay talagang maganda at masaya, parang isang prinsesa. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa 6 na taong ito, isa itong paglalakbay. Mula sa sandaling nagpasya akong umalis sa Pransya at pumunta sa Pilipinas, naranasan ko ang maraming hirap at hamon. Ngunit ang lahat ng sandali ay proseso ng paglago. Lahat ay oras na nagpatibay sa aming pamilya. Ang relasyon ng aking mga magulang sa amin ay ganap na bumalik. Higit pa sa sakit ng nakaraan, pag-ibig at respeto na lang sa isa't isa ang natira. Lalo na ang hitsura ng aking mga magulang nang makita si Sophie, nararamdaman ko ang kaligayahan ng pagiging lolo at lola. Ang suporta ng aking mga biyenan ay hindi rin nagbago kailanman. Tinatrato nila ako na parang sarili nilang anak. Mahal nila si Mar na parang sarili nilang anak at mahal nila si Sophie na parang mundo. Talagang nagpapasalamat ako na mayroon akong ganitong pamilya sa tabi ko. Ngayon, napakasaya ng aming pamilya. Si Sophie ay lumalaki ng malusog at masigla. Si Mar ay natupad ang kanyang pangarap at nagmamahal sa kanyang pamilya. Nakahanap din ako ng sarili kong lugar at tumutulong sa iba. Ang 4 na lolo at lola ay malusog at ipinagmamalaki si Sophie. Ano pa ang mahihiling ko? Minsan naiisip ko paano kung gumawa ako ng ibang pagpipilian noon. Kung nanatili ako sa Pransya, kung hindi ko nakilala si Mar, kung isinuko ko ang bata. Ngunit walang kabuluhan ang mga haka-haka na iyon dahil ang sandali ngayon ay napakasaya. Ang madalas sabihin ni Sophie kamakailan ay, "Ang pamilya namin ang pinakamasaya." Sa tuwing naririnig namin iyon, nagtitinginan kami ni Mar at nagtatawa. Oo, ang pamilya namin ay talagang masaya. Hindi ito aksidenteng kaligayahan, kundi kaligayahan na sama-sama naming nilikha. Marami pa ring araw sa hinaharap. Lalaki si Sophie at magiging independyente, tatanda rin kami. Ngunit ano man ang mangyari sa hinaharap, ayos lang, basta't patuloy kaming magmahalan tulad ngayon. Dahil ang tunay na mahalaga ay hindi ang mayroon ka, kundi kung sino ang kasama mo. Ngayon, tahimik ding natapos ang aming pamilya sa gabi. Natutulog si Sophie habang binabasahan siya ni Mar ng kwentong pambata. Nag-uusap kami ni Mar tungkol sa mga plano naming bukas. Ang night view ng Maynila sa labas ng bintana ay napakaganda. Pakiramdam ko ito na talaga ang aking bayan.
Kami ay pamilya na nagpupuno sa buhay ng isa't isa. Tinuruan ako ni Mar kung ano ang tunay na pag-ibig. Binigyan ko si Mar ng responsibilidad at fulfillment. Binigyan kami ni Sophie ng kagalakan ng pagiging magulang. At kami naman, binigyan namin si Sophie ng kaligayahan ng isang minamahal na bata. Mayroon pa bang mas perpektong pamilya kaysa dito? Ang pagpasok ni Sophie sa elementarya ay ngayong tagsibol. Sa proseso ng paghahanda ng school uniform, bag at stationery, naramdaman namin na talagang lumaki na ang aming anak. Sa araw ng pasukan, kinakabahan at excited si Sophie. Hinatid namin siya ni Mar sa tarangkahan ng paaralan. Makikinig ka sa guro at makikipag-ugnayan ka ng maayos sa iyong mga kaibigan ha. Paalala ko. Tumango si Sophie ng masigla. Nang makita ko siyang tumatakbo papasok sa paaralan na may dalang bag, bigla akong napaluha. Ang aming anak ay lumalaki, lumalayo. Mabilis na umangkop si Sophie sa buhay paaralan. Tuwing umuwi siya mula sa paaralan, masigla niyang ikinukwento ang mga nangyari sa paaralan. Ano ang itinuro sa kanya? Sino ang kanyang mga kaibigan? At ano ang kinain niya sa tanghalian? Ang pakikinig sa mga kwentong iyon ay ang pinakamasayang oras sa araw namin ni Mar. Ang negosyo ni Mar ay talagang matatag na ngayon. Ang Ailuo Design ay lumaki bilang isang kumpanya na may higit sa 10 empleyado. Nagbukas din siya ng online store. Lalo na ang kids line ay nakakatanggap ng mga order hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Hong Kong at Singapore. Talagang ipinagmamalaki ko si Mar na natupad ang kanyang pangarap. Ngunit hindi nagbago si Mar. Kahit gaano siya kaabala, inuuna pa rin niya ang pamilya. Sinusubukan niyang gumugol ng oras sa akin at kay Sophie. Sinusubukan din niyang huwag magtrabaho sa weekend at pumunta kami sa parke o museum bilang pamilya. Ang pamilya ay mas mahalaga kaysa trabaho. Iyan ang paniniwala ni Mar. Lubos akong sumasang-ayon. Ang aking aktibidad sa Multicultural Center ay lumawak din. Ngayon, hindi lang ako voluntaryong translator, kundi responsable rin ako sa pagpaplano ng adaptation program para sa mga babae na new immigrants. Sa paggamit ng aking karanasan, nakakatulong ako sa mas maraming tao. Nakakaramdam ako ng fulfillment. Lalo na, kamakailan ay nakilala ko ang isang batang babae mula sa Pransya. Ang kanyang sitwasyon ay katulad ng, sa akin 6 na taon na ang nakalipas. Pumunta siya sa Pilipinas kasama ang kanyang Pilipinong kasintahan matapos siyang mabuntis. Ngunit nahihirapan siyang umangkop sa wika at kultura. Naaalala ko ang dating sarili ko nang makita ko siya. Kaya, mas nagsikap pa ako para tulungan siya. Ate, paano mo nalampasan? Tanong niya. Ibinahagi ko ang aking kwento. Ang pagtutol ng aking mga magulang, ang hirap at kalungkutan ng pumunta ako sa Pilipinas, ang panganganak ng mag-isa, at sa huli ang proseso ng paghahanap ng kaligayahan. Umiyak siya nang marinig iyon at sinabing, binigyan mo ako ng lakas ng loob. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay hindi walang kabuluhan. Ang mga karanasang iyon ay maaari na ngayong magbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa iba. Ang aking mga magulang sa Pransya ay pumunta sa Pilipinas ulit ngayong taon. Ito ang pangatlong pagbisita nila. Sanay na sila sa Pilipinas. Gusto ni Mama na pumunta sa night market at si Papa naman ay naging curious tungkol sa kultura ng tsaa sa Pilipinas. Ang pinakamasaya pa rin ay si Sophie. Sa buwan na dumating ang kanyang lolo at lola, sobrang excited si Sophie araw-araw. Sineseryoso niya ang pag-aaral sa araw. Pag-uwi niya, tumatakbo siya papunta sa kanyang lolo at lola. Gumagamit siya ng Pranses para ikwento ang tungkol sa paaralan, ipinapakita ang kanyang homework at nagda-drawing sila ng magkasama. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras kasama sila. Sinabi ng aking mga magulang habang pinapanood si Sophie, ang apo namin, napakatalino at cute. Pinupuri nila siya araw-araw. Sinabi pa nila, napakabuting pinalaki ni Elodie at Mar. Lubos akong nasiyahan nang marinig iyon. Sa oras na iyon, naglakbay kaming magkasama bilang pamilya sa Pilipinas. Pumunta kami sa Taal Lake, Tagaytay at iba pang lugar. Ipinakita namin sa aking mga magulang ang kagandahan ng Pilipinas. Maraming lugar ang unang beses din ni Sophie na pinuntahan, kaya sobrang excited siya. Habang nakasakay kami sa bangka sa Taal Lake, nagtanong si Sophie, Mama, bakit napakasaya ng pamilya namin? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Nag-isip ako sandali at sinabing, dahil mahal natin ang isa't isa. Tumango si Sophie at sinabing, mahal ko rin kayong lahat. Ang cute niya. Nang umuwi ang aking mga magulang sa Pransya, ayaw ni Sophie na paalisin sila. Umiyak din si Mama habang inaalala siya. Sinabing babalik siya kaagad.
Sa daan pabalik mula sa paliparan, nagtanong si Sophie sa kotse, kailan tayo pupunta sa Pransya? Nagtitinginan kami ni Mar at ngumiti. Malapit na, Sophie. Kapag lumaki ka ng kaunti, pupunta tayo. Oo. Sa susunod na tag-araw, pupunta kami sa Pransya. Dadalhin namin si Sophie sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ipapakilala ko sa kanya ang aking mga kaibigan noong bata pa ako. Na-excite ako sa pag-iisip pa lang sa eksenang iyon. Kamakailan, nagsimulang turuan ni Mar si Sophie tungkol sa design. Sa weekend, tinuturuan niya siya ng mga pangunahing sketching sa studio at pinapasubok na mag-drawing ng damit. Gustong-gusto iyon ni Sophie. Sabi niya, gusto kong gumawa ng damit kasama si Papa kapag lumaki ako. Nang makita ko iyon, naisip ko na ipapasaba sa bata ang mga pangarap ng magulang. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung anong trabaho ang gagawin ni Sophie, kundi makahanap siya ng isang bagay na talagang gusto niya, tulad namin. Ang aking mga biyenan ay malusog pa rin. Kamakailan, nagsimulang mag-aral si Lolo ng Pranses. Sabi niya, gusto niyang mag-usap sa apo niya sa Pranses. Si Lola naman ay nag-aaral ng lutuing Pranses. Sabi niya, gusto niyang lutuin ang pagkain ng bayan ni Sophie. Talagang naantig ako nang makita ko ang kanilang pagsisikap para kay Sophie. Si Sophie ay ganap na bilingual na ngayon. Sa bahay, nag-uusap siya sa akin sa Pranses at sa Mar at sa kanyang lolo at lola, nag-uusap siya sa Tagalog. Sa paaralan, Tagalog din ang ginagamit niya sa kanyang mga kaibigan. Natural siyang nagpapalit ng dalawang wika. Nakakamangha ang makita iyon. Isang araw biglang nagtanong si Sophie, Mama, Pranses ba ako o Pilipino? Nag-isip ako sandali at sumagot, Pareho ka. Ikaw ay anak ng Pransya at Pilipinas. Ngumiti si Sophie at sinabing, kung ganoon, espesyal ako, hindi ba? Oo, ikaw ang pinaka-espesyal na bata sa mundo. Noong nakaraang araw, nagdala si Sophie ng homework mula sa paaralan. Ang tema ay, ang aking pamilya. Nagdrawing siya ng malaking larawan. Kaming tatlo sa Pilipinas, ang lolo at lola at ang lolo at lola sa Pransya. Lahat ay nasa iisang larawan. Ipinagmalaki ni Sophie, ang pamilya namin ang may pinakamaraming miyembro. Umiyak ako nang makita ko ang larawan na iyon. Talaga, napakarami kaming nagmamahal sa amin. Kahit na magkaibang lugar na tinitirhan at ibang wika, magkakaugnay ang aming mga puso. Kamakailan, nag-uusap kami ni Mar kung gusto ba naming magkaroon ng isa pang anak. Sabi niya, maganda kung magkakaroon ng kapatid si Sophie. Nag-iisip pa ako, ngunit hindi ko naiisip na masama iyon. Hindi ba't maganda ang pagpapalaki natin? Tanong ni Mar. Tumawa ako. Oo, magaling tayong magpalaki. Mula sa pagiging baguhan na walang alam, naging kumpidenteng magulang kami. Parang kaya na rin naming palakihin ng maayos ang isa pang bata. Minsan, naiisip ko ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 6 na taon. Napakaraming hirap at hamon, luha at tawa, pagkabigo at pag-asa. Ngunit ang lahat ng sandali ay proseso na kailangan para marating ang kaligayahan na ito. Kung makakabalik ako sa nakaraan, gagawin ko pa rin ang parehong pagpipilian. Ang pag-alis sa Pransya, pagpunta sa Pilipinas, pagpapakasal kay Mar at pag-anak kay Sophie. Dahil ang mga pagpipiliang iyon ang lumikha ng kaligayahan ngayon. Kahapon bago matulog si Sophie, sinabi niya ang mga salitang ito. Mama, salamat sa pagpapanganak sa akin. Nagtanong ako, bakit mo biglang sinabi iyan? Sumagot siya, kasi masaya ako. Ang mga salitang iyon ay nagpabantay sa akin buong gabi. Masaya ang bata. Ano pa ang mahihiling ko bilang isang magulang? Ngayon, payapa ding nagtapos ang araw namin bilang pamilya. Umuwi si Sophie mula sa paaralan at gumawa ng kanyang homework. Nagtrabaho si Mar sa studio at umuwi. Naghanda ako ng hapunan. Sa hapunan, nagtitipon ang lahat at nagbabahagi ng mga nangyari sa araw na iyon. Mama, ito ang nangyari sa paaralan ngayon. Habang nagsasalita si Sophie, seryoso kaming nakikinig ni Mar. Ang ganitong simpleng sandali ay talagang mahalaga. Pagkatapos ng hapunan, nanood kami ng TV ng magkasama. Pagkatapos, oras na para matulog si Sophie. Binabasa ko sa kanya ang kuwentong pambata. Hinahalikan ko siya sa noo at sinasabing good night. Pagbalik ko sa sala, naghihintay si Mar sa akin. Umupo kami ng magkatabi at nagkape. Walang espesyal na pag-uusap. Tahimik lang kaming magkasama. Masaya ka ba? Biglang tanong ni Mar. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sumagot, sobrang masaya. Iyan ang totoo, sobrang masaya ako.
Mayroon akong asawang nagmamahal sa akin, isang anak na lumalaki ng malusog, at 2 magulang na sumusuporta sa akin. Ano pa ang mahihiling ko? Ang night view ng Maynila sa labas ng bintana ay kumikinang ng maganda ngayon. Ang lungsod na ito ay ganap na aking bayan na, hindi na banyaga o nakakatakot. Mainit at pamilyar lang. Bumulong ako, salamat Mar, binigyan mo ako ng ganitong buhay. Sumagot si Mar, ako ang dapat magpasalamat Elodie, ikaw ang nagpuno sa aking buhay. Tahimik lang kaming nagyakap. Hindi na kailangan ng maraming salita dahil lubos na naming naiintindihan ang puso ng isa't isa. Ito ang aming kwento. Ang kwento ng isang babaeng nagmula sa Pransya at pumunta sa Pilipinas, ang Pilipinong lalaki na nagmamahal sa kanya, at ang kanilang kaibig-ibig na anak na babae. Ang kwento ng isang pamilya na natagpuan ang kaligayahan pagkatapos dumanas ng maraming hirap. Ang aming kwento ay patuloy pa rin. Marami pang araw sa hinaharap. Magkakaroon ng mga bagong hamon at hirap. Ngunit hindi ako natatakot. Dahil magkasama kami, basta't nagmamahalan kami at sinusuportahan ang isa't isa, malalampasan namin ang anumang mangyari. Iyan ang katotohanan na napatunayan namin sa nakalipas na 6 na taon. Ngayong gabi, natulog ako ng may pusong nagpapasalamat. Salamat sa pagkakilala kay Mar. Salamat sa pag-anak kay Sophie. Salamat sa napakaraming pamilya na nagmamahal sa akin. Salamat sa pamumuhay ng ganito kasayang buhay sa Pilipinas. Bukas ay magiging magandang araw din. Dahil ang pamilya ay nasa tabi ko. Dahil ang pag-ibig ay nasa aming bahay. Ito ang aking kwento. Ang aming kwento. Ang kwento ng isang pamilya na natagpuan ang tunay na kaligayahan.